Praise the Lord. Magandang gabi ulit sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kapatiran, sa ating mga pastors, lahat ng ating mga ministro sa buong Pilipinas. Kumusta po lahat? Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po rin ang ating mga executive board members, ang ating mga general officers, ang ating district leaders, sectional leaders, at lahat po ng mga local church pastors natin. God bless you tonight. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Sterlis, kumusta rin? Magandang gabi po sa ating lahat. Greetings po para sa lahat nating mga ministers, saints, under the banner of the United Pentecostal Church. Binabati namin kayo ng magandang gabi from all over the Philippines, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Hope you're all in good health, enjoying God's blessing. God bless us all. Kumusta rin ang ating mga kapatiran sa ibang bansa na patuloy po na nakikinig at sumusunod sa ating live streaming. Kumusta sa ating mga overseas, mga seaman natin. Kumusta dyan, Pastor Amir Biol? Siguro biyahe na kayo pa, nasa China pa kayo ngayon. Kumusta rin kay Vanessa, Auster Vanessa? Kumusta ka dyan sa Abu Dhabi? Praise God, medyo matagal ka na dyan almost a year ka na dyan. Ingat lang dyan lagi at laging masigasig sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kumusta din kay Brother Alan Amancio Sr., isa din sa ating mga overseas workers natin, mga seaman. Kumusta po kayo, Brother Alan? Kumusta rin kay Marco, kay Misala? Naway kay lahat ay nasa blessings ng ating Panginoon. Kumusta din kay Sister Imelda Serrano diyan sa Kuala Lumpur. Sister Mil, salamat sa Ginoo sa mga blessings. O patuloy kaming manalangin para sa iyo diyan at mga kapatiran natin diyan sa Kuala Lumpur. At salamat naman na mayroon kayong mga house fellowship na pinangunahan ko ni Sister Imelda. Pagpalain ka, Sister Imelda. Alam mo, kahit busy ka sa trabaho mo, pero may time pa rin kayo. May time ka pa rin para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. At kumusta din sa ating mga kapatiran dyan sa Pentecostals of Jordan, sa Amman, Jordan. Kumusta kayo dyan, Sister Cleope, Brother Brian, Brother Carlo, lahat ng mga Sister Satworm, Sister Annabel, lahat kayo dyan. At nandito po si Glenn. Masaya po dito. Praise God. At si Sister Glenn po, kasama din natin sa gawain dito. Siya po ang aking in charge sa ating video, mga kapatid. At kumusta rin sa kay Pastor Richard Manaloto. Pastor Richard Manaloto dyan sa limutan kayo pa lugar niyo, Arms, sa dyan sa banda ng Negros Oriental. Pastor Richard, kumusta ka? Kumusta din si Mrs. mo? At kumusta din ang mga kapatiran natin na nakikinig dyan sa Antipolo, kay Saralo, Bakay, mga mister niya, si Sadi, Sister Rosilia Bakay Ramos. Kumusta po kayo dyan? Kay Pastor Bones, Sister Mirna, Pastor Jonathan Dolarito, limutan ko yung misis niya, ang pangalan doon, Sister Joy. Sister Joy. Sinsya na Sister Joy, kasi naisip ko yung nasa Amerika, si yung kapatid mo nasa praise God. At kumusta rin ang ating mga kapatiran dyan sa Metro Manila. Kumusta Pastor Cesar dyan sa Park. Kumusta din kay Pastor Abs Gamayon dyan sa Imus. Kumusta Sister Leticia Gamayon. Sa lahat ng aking mga pamangkin dyan, kay Jan, kay Carl, kay Camille, saka yung si Charlene
Charlie. At kumusta din dito sa Cebu, Pastor Joe, diyan sa Lapu-Lapu City. Kumusta Pastor Joe? Sister Ellen, si Miss Ping, kumusta kayo diyan? O kay Pastor Henry, diyan sa Mapulo, pero ang bahay niya ay nasa Naga. Kumusta Sister Hilda at mga kapatiran natin diyan. Kumusta rin kay Pastor Manguba, Cornelio Manguba sa Mandawi City. At kumusta din kay Pastor Hikilan, pastor natin sa Basak, Cebu City. Kumusta rin kay Pastor dyan sa Mamo Argao. Nakita ko kasi sa Facebook, Pastor Mamulang Vicente. God bless you all there. Vicente Mamulang. Kumusta din sa ating pastor sa Loon, Pastor Tito Krita. Kumusta si Pastor Luloy diyan sa inyo, Pastor Robles. O atong ubang mga kapatiran diyan sa Roon. Kumusta din kay Pastor Oscar sa Surigao City, Pastor Inday, o sa tanang mga kids na to. O kumusta po kay Pastor Ruby Pistanyo sa Kidapawan City. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. At mayroon po tayong magandang balita sa lahat po ng mga ministers. Nagkaroon po ng meeting ang ating AEC or General Officers ng ating organisasyon, tinatawag na Executive Administrative Committee meeting kahapon. Isa sa mga bagay na nagkaroon po ng naging magandang balita po sa lahat. Mayroon po tayong second tawag doon, second wave of blessing, financial support sa lahat ng ating licensed ministers sa buong Pilipinas. So na-desisyonan po kahapon na ang United Pentecostal Church National Office ay mag-extend po ng konting tulong sa lahat ng ating mga pastors, ministers sa field. Tinatawag namin sila mga spiritual frontliners sa field. Ang ating organisasyon po ay magbigay ng kunting tulong sa lahat ng mga pastors on the amount of 1,500 pesos. So lahat ng licensed ministers, magkipag-ugnayan kayo sa inyong mga sectional presbyter. At ang sectional presbyter naman ay makipag-ugnayan sa ating district presbyter. Hopefully, sa loob ng linggong ito ay may pamigay na po ang 1,500 na financial assistance sa lahat ng mga active ministers natin sa United Pentecostal Church dito sa Pilipinas. Hintay lang tayo kunti kasi ang Manila ay nasa modified enhanced community quarantine pa rin. Medyo bawal pa rin ang mga movement doon. At yung mga bangko ay hindi sila 8 hours open yata. Parang mga half day lang yung iba. At yung iba naman ay nagkaroon ng banking through online. So banking online ang ginawa. So hindi po madali mga kapatid kasi mga bangko rin yun. Sarado yung iba. Pero hopefully within this week, lahat ng mga district presbyters, kontakin lang po nyo ang ating General Treasurer, Pastor Robert Trinidad, at saka si Pastor, ang ating General Secretary, si Pastor Oscar Picar. Kung ano po yung gusto ninyong malaman mga kapatid. Yung mga guidelines, yung sa first wave, ayun pa rin ang guidelines na ating sinusunod sa lahat po na makatanggap ng kunting tulong na nanggaling po sa ating headquarters office. So, magandang balita yan mga pastors. Pakisabi na lang po sa ibang mga pastors natin baka hindi sila online at nakapanood at nakarinig sa announcement natin. There will be a 1,500 financial assistance extended by the headquarters office sa lahat po ng UPC pastors and ministers natin na nasa field. At mayroon pa tayong isang balita mga kapatid. We are very sorry na ngayong year 2020, on the month of August, ay cancel po ang ating Leadership Development International or LDI. So, this August ay wala po tayong LDI.
Nahirapan po kasi ang ating mga presenters na makalabas sa kanilang mga bansa dahil po sa ating pandemic status ngayon. So, wala pong LDI. So, nakakalungkot po sa lahat ng mga officials natin na mayroon ng ticket ng plane. Baka hindi na yan pwede ma-refund, pero pwede siguro ninyong ma-reschedule or ma-rebook for another place. So kung may ticket na kayo, i-rebook na lang yun. Gawin nyo na lang pag-bakasyon yan para at least mapakinabangan ninyo yung mga ticket nyo, mga kapatid. Then, we will be announcing also the coming 2021 General Conference natin ay gaganapin po sa Metro Manila. Ang ating tentative po na venue ay ang Philippine Sports Arena o Center. Parang Philippine Sports Arena yata yung dating Ultra building sa Pasig City. So sa Ultra building po tayo, mga kapatid. Ngayon ay Philippine Sports Arena ang tawag nito. So February 17 to 21. Huwag niyong kalimutan. Ang ating pong General Conference ay gaganapin sa Manila sa Philippine Sports Arena ngayong February 17 to 21 on year 2021. Nagkaroon na rin tayo ng tentative speaker, mga kapatid. Ang ating Global Missions Director, Bruce Howell, siya po ang ating magiging guest speaker. Mayroon na rin tayong Bible teacher. Kalimutan ko na yung pangalan. Hindi ko na lang babanggitin kasi hindi ko sure kung ano yung apelyido, mga kapatid. So, pero sa ating speaker, si Bruce Howell, siya po ang ating 2021 General Conference speaker natin sa Metro Manila. Sa lahat po ng district board, hindi yata tayo magkaroon ng district board meeting. Kaya kahapon nagkaroon po kami ng video district board meeting online, mga kapatid, sa Northern Mindanao District. So nagkaroon na kami ng meeting ng Northern Mindanao District kahapon. Kasama po si Pastor Frank Camita, Pastor John Pino, at ang lima ng mga presbyter natin sa Northern Mindanao. Sa Section 1, si Pastor Rolando Bahono. Section 2 naman, sa Bukidnon, si Pastor Tam Abusan. Section 3, Pastor P.P. Nageros. Then, ang Section 4, si Pastor Nota. At ang Section 5, si Pastor Abel. Yun na po ang Zamboanga, Sibugay at Zamboanga City. Kanina din umaga ay nagkaroon na po kami ng board meeting din through live streaming, kasama po ang ating Southern Mindanao District Board. Nagkaroon kami ng meeting kanina, pinangunahan po ni District Presbyter Leo Bandoy at ang ating Secretary Pastor Silso Abunes at ang lahat ng mga sectional presbyter natin. Section 1, si Pastor Julius Abad. Then Section 2, si Pastor Alex Marquez. Section 3, si Pastor Lidri Sasing. Section 4, si Pastor Sim Cabanilla. Section 5 naman, Pastor John Padillos. Then ang Section 6 natin, si Pastor Mario Magno. So maganda po ang meeting kanina, napagkaisahan ng ating Southern Mindanao District Board na cancel ang lahat ng mga tinatawag nating mga district and sectional departmental events. So ibig sabihin, walang sectional conference, walang sectional AM conference, AMF conference, youth conference. Pero maaaring magbago ito, mga kapatid, kung malift na, no? Wala, okay na po. Sabihin ng government, okay na ang mga mass gathering. Kasi ngayon, bawal ang mga mass gathering. Lalo na pag lalampas na ng 25 or 50, hindi pinagbabawal na yan.
So, pero ang sectional district, lalo na sa Northern Mindanao, ay patuloy ang kanilang sectional ministerial conference at imbes na July, plano nila gawin nilang October. Kung okay na. Pero pag hindi pa okay mga kapatid, na pagdesisyonan din ng Southern Mindanao District Board na isabay na lang sa district conference ang lahat ng mga sectional ministerial conferences. Pero kung okay na, by the month of October, parang last week ng October yata, ay gaganapin ang mga sectional ministerial conferences. One-day event lang. So, one-day event lang ito. Magkaroon ng meeting, preaching and teaching. So, palagay ko ganun din sa Northern Mindanao, parang cancel yata ang mga lahat ng mga district at sectional. I-update nyo kami, Pastor Jerry Marimon, Pastor at Pastor Casimero, kung ano po ang maging desisyon ninyo. Sinasabay pala ang kanilang ministerial conference sa section sa district conference, so walang problema doon. Ang Northern ay sabay din, ang sa Northern, ang sectional conference nila sa minister, sabay din sa district ministerial conference. Ayawan ko sa Central Mindanao kasi nung una parang sinabay niyo, sabay yung ating ministerial conference sa section. So, lahat ng mga district board, kung magkaroon tayo ng live streaming, ibig sabihin, magkaroon tayo ng meeting through messenger na kapatid, bigyan nyo na lang ko ng message upang pwede ako district board. Ang EPYC ay reschedule na po talaga on the year 2021. Next year na ito mga kapatid, ang EPYC, no? 2021. Wala pang dates na available na binibigay kasi nagkaroon din ng changes sa opening ng schools. Supposed to be, nasa April tayo, pero yung mga kapatid, ang mga tinatawag natin schedule ng ating schools. Parang opening of schools natin, parang month of August na, no? Month of August na. So, kung month of August, ang EPYC niya mga kapatid, siyempre tapos na po. Tapos muna yung school, tayo magkaroon ng gathering. So, ang EPYC is rescheduled on the year 2021. Maganda po ito mga kapatid dahil bayad na po natin ang Cunita Astrodome. So, schedule na lang natin kung ano ang tamang date para sa ating EPYC. At in-encourage din ng ating, sa meeting natin, in-encourage din ng ating EEC, ang ating department, National Youth Department. Ang EEC po ay nag-authorize sa kanilang district youth president na pwede kayong magkaroon ng district youth camp live streaming. So, ibig sabihin, halimbawa dito sa Southeastern Mindanao, sino ba youth president dito? Nakalimutan ko na. Youth president natin dito sa, si Albert Hermias. So, halimbawa, Brother Albert, magplano kayo, magkaroon kayo ng district youth camp live streaming. May mga lecture kayo sa umaga, tapos may lecture din sa hapon o anong arrangement nyo, din sa gabi magkaroon ng preaching. No? So sa preaching nyo, pwede kayong maka-invite ng inyong magiging speaker through live streaming din. So pwede nyo itong gagawin, gagawa kayo ng programa, lahat ng district youth president, listen gagawa kayo ng program at plano ninyo sa live streaming ninyo, district youth camp live streaming. At i-present ninyo sa inyong district board ang inyong mga plano. Kailan gaganapin yan at
anong klase arrangement ng inyong programa. So, i-present niyo yan, District Youth President natin dito sa Mindanao, sa lahat ng district natin. Kung nais niyong gagawa ng live streaming District Youth Cup, ay pwede niyong gagawin yan. Alam naman natin, halos lahat ng mga kabataan ngayon may mga cellphone talaga. Kahit nasa bundok yan, ay maka-abil pa rin sila. Kung sila ng Android na cellphone ay maka-abil sila sa District Youth Camp. Nais natin ipaalam sa ating mga District Youth President, make now your plan, present to the District Board, at yung District Board ay magkaroon lang ng kakaunting meeting para pag-usapan ang inyong live streaming. So, President, i-present ninyo ang inyong plano sa District Board at bigyan din yung kopya ang inyong National Youth President, Pastor Dave Pistanyo, para alam niya ang mga live streaming. Okay? So yun po ang mga mahalagang paalala sa lahat po ng ating mga District Youth President sa region ng Mindanao. Sa gabing ito ay pagpatuloy natin itong buhay tungkol sa taong pinag-usapan natin, si Barnabas, the son of consolation. Acts chapter 4 po, verses 36 to 37, ito po si Barnabas. At si Jose na pinamagatang Bernabe ng mga apostol na kung liliwanagin ay anak ng pangangaral, isang Levita tubo sa Chipre, na may isang bukid ay pinagbili ito nila apostol. Kaya ay Jose. Sa nagiging encouragement siya at saka nakikita ng mga apostoles na itong si Jose ay talagang he will always bring encouragement to people. Kaya tinawag siya Barnabas. So, ibig sabihin ng Barnabas, son of consolation. Praise God. Kaya binago yung pangalan ni Jose ng mga apostoles. Ang pangalan ni Jose ay tinawag nilang si Barnabas. Ang ibig sabihin doon, anak ng encouragement, anak na nagbibigay encouragement at kaligayahan. So yan po ang magandang kahulugan. Bernabe sa Tagalog, Barnabas sa Ingles. At ang angkan pala niya ay galing siya sa mga Levite. Galing siya sa country ng Cyprus. At mayaman itong si Barnabas, pero in love siya sa ministry. At nang tinawag siya ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi dito, having land, malaki po ang kanyang bukid at bininta niya ito. At ang pera na kinikita sa kanyang pagbibinta ng kanyang properties ay kanya pong nilalagak sa mga paanan ng mga apostoles. So ganun po si Barnabas, mga kapatid. Siya po ay isang mananampalataya na nagiging encouragement, nagiging inspiration, at nagiging tinatawag nating rescuer sa lahat ng mga taong nanghihina, sa lahat ng mga taong nanglupaypay. Si Barnabas ay palaging andun, mga kapatid. As what we have told you, Barnabas was not a preacher, he was not a teacher. Praise God. But he has a special place in the ministry because he is the son of consolation. He is always there to bring consolation to the church. And not just like, hindi lang po ganun, mga kapatid, binibinta niya ang kanyang mga ari-arian, property, at ang kita nito ay kanya pong binibigay sa mga apostoles. So talagang matindi talaga itong si Barnabas, mga kapatid. Chapter 9, verse 57. Datapwat kinuha siya ni Bernabe at siya inaharap sa mga apostol. At sa kanila ay sinaysay kung paano nakita niya sa daan, kinausap siya. At kung paano siya nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Jesus. Ngayon nakita natin si Barnabas, no? Mula chapter 4
5, 6, 7, 8. Hindi na-mention ang kanyang pangalan. At chapter 9 ay nakita natin muli ang kanyang pangalan, mga kapatid. At ang kanyang ministry dito, kaya sa sinabi ko sa inyo, nang si Pablo ay hindi tinanggap ng mga kapatiran dahil natakot sila kay Pablo, baka akala nila ay undercover lang ito, na nagkunwari na isang Kristiyano, isang mangangaral. Akala nila baka nagkunwari ito, kaya takot yung mga apostolis at takot yung mga kapatiran. Kaya si Barnabas, the Bible said, Barnabas took him. Kinuha siya ni Barnabas at dinala, inintroduce niya sa mga apostolis. At nang inintroduce ni Barnabas si Pablo sa mga apostolis, ay nagsimula na si Pablo nangaral sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. At patuloy na siya sa kanyang ministry. Sa Acts 11:20 to 30. At dumating ang balita tungkol sa kanila sa mga tahanan ng iglesia na nasa Jerusalem, at kanilang sinugo si Bernabe hanggang sa Antioquia. Alright? Nakarating sa kanila ang magandang balita tungkol doon sa mga pa-convert ni Cornelius. At nang nakarating ito, mga kapatid, doon sa Jerusalem, ay pinadala nila si Barnabas na pupunta doon sa Antioch. So nakita natin, mga kapatid, si Barnabas ay nagiging katulong sa mga apostoles. Dahil nasaya ang mga apostoles, ang simbahan sa Jerusalem, dahil yung mga Gentiles na kagaya ni Cornelio ay tumanggap sa Panginoon. At ngayon, pinadala ni si Barnabas o si Bernabe papunta doon sa Antioch. 23. Nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos ay nagalak, at kanyang inaralan ang lahat na sa kapasyahan ng puso ay magsipanatili sa Panginoon. Dito, mga kapatid, no? Sinabi ko sa inyo nung una, hindi siya preacher, hindi siya teacher, pero dito nakikita na natin, nagbigay na siya ng exhortation, a short message. Praise God. Natuto rin si Barnabas, mga kapatid, sa katagalan. Nang pinadala siya doon sa Antioch, when he came, he had seen the grace of God. Barnabas was glad. Masaya po siya, mga kapatid. And exhorted them all with purpose of heart that they would cling unto the Lord. Praise God. Magandang mensahe ito, mga kapatid. They would cling unto the Lord. Itong salitang cling ay ginagamit lang ito sa mag-asawa. And the husband cleave to his wife. And the wife cleave to her husband. Pero ito, ginamit din ito ni Barnabas. They encouraged them that they would cleave unto the Lord. Na talagang manlilingkod sila sa Diyos ng buong katapatan talaga. Verse 24. Sapagkat siya'y lalaking mabuti at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya, at maraming tao ang nangaragdag sa Panginoon. So, si Barnabas o si Bernabe, he was a good man. Praise God. And full of the Holy Ghost and of faith. Whenever a man is filled with the Holy Ghost, you are always a good man. And whenever you have faith, you have always the Holy Ghost. Pag ganito po ang magiging karakter ng tao, you have faith and you are full of the Holy Ghost, you are a good man. Ito ang ginagamit ng Diyos na dahil sa kanya, mga kapatid, ang sabi dito, much people was added unto the Lord. Dumadami pa yung mga tao na dinadagdag ng Panginoon. Praise God. Why? He was a good man, full of the Holy Ghost and of faith. Ganyan po si Bernabe, mga kapatid. Then verse 25. At siya'y naparoon sa Tarso upang hanapin si Saul. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon siya'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao
at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Now, nung nabasa natin nung una, Barnabas took Saul, dinala niya si Saulo, in-introduce niya sa mga apostoles. Pero verse 25, medyo mayroong pangyayari dito mga kapatid. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. Ano sa Tagalog yan? Verse 25. 25. At siya ay naparoon sa Tarso upang hanapin si Saulo. Okay, nawala na naman si Saulo mga kapatid. Di ba? Praise God. Kaya ang ministry ni Bernabe mga kapatid talagang kailangan talaga ng mga preacher. Kasi si Saulo, preacher na to. Nagiging apostolis na ito, special apostolis, may special ministry siya. Noong una, natatakot yung mga kapatiran dahil kay Saulo, akala nila ito yung nagkunwari lang, kaya takot sila. Dinala ni Barnabas ang inintroduce sa mga apostolis. Ngayon, nakikita natin mga kapatid, biglang nawala na naman si Saulo at hinahanap siya ni Barnabas doon sa lugar ng Tarsus kasi si Saul ay from Tarsus. Verse 20. 26. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And disciples were called Christians first in Antioch. So pinuntahan niya si Saulo doon sa Tarsus at kanyang nasumpungan si Saulo. At dinala niya si Saulo papuntang Antioch. At nang nasa Antioch sila, 1 year sila na 1 year sila na gumagawa sa gawain ng ating Panginoon. And they taught much people. Maraming tao ang kanilang tinuturuan doon sa Antioch. At ang Biblia ay nagsasabi, ang unang mga disciples ay tinatawag na Christians doon sa Antioch. So, ang sabi ito, and the disciple were called Christian first in Antioch. So, ang tawag ng mga Christians noong una, mga kapatid, ang tawag doon sa kanila ay mga naglilingkod sa ating Panginoon. Yun lang ang tawag sa kanila. Disciples ang tawag sa kanila. Pero pagdating na sa Antioch, nagkaroon ng specific na tawag sa kanila, Christians. Christians sila. So ito na ang unang panahon na nagbago na ang pangalan ng mga disciples. Whenever a man is baptized in the name of Jesus Christ, who believe in one God, repented of his sin, been baptized in Jesus' name, received the Holy Ghost, living a holy life, these are called Christians. So, unang tinawag ang mga mananampalataya sa Antioch bilang Kristiyano. Verse 27. Nang mga araw nga ito ay may lumusong sa Antioquia na mga propeta galing sa Jerusalem. Alright? Nang panahon na yon ay mayroong mga propeta. I believe we have some prophets today, mga kapatid. Kaso lang yung mga propeta madalang, wala talagang tao matawag natin na this man is a prophet. Kasi pag sinabing prophet dito mga kapatid, hindi naman ibig sabihin na ang lahat ng mga tao ay pupunta ay magtatanong sa iyo anong mangyari, anong ganyan. Parang wala tayong ganong classic prophet. Magiging prophets lang sila pag ang Espiritu Santo ay magbigay sa kanila ng mensahe. Praise God. Pag magmensahe sila, inspired by the Holy Ghost. Pero pag sabihin natin, this man, his ministry is prophet, para sa UPC, wala tayong mga licensed prophets. No? Wala tayong mga lisensyadong propeta. Kasi yung prophet, mga kapatid, palagay ko, direct connection yan sa Panginoon. Kagaya ni Elias, mga kapatid. Nadirahan sila, wala sila sa siyudad, nasa bundok. Kaya kayo mga pastors, nasa bundok, huwag kayo magkumpiyansa. Baka gagawin kayo ng Diyos na propeta. Praise God. Sa ating panahon, a man can be a prophet when God tells him revelation na mayroong mangyayari o mayroong mga bagay na mangyayari sa unahan.
But office of the prophet, palagay ko mga kapatid, wala tayong licensed prophet sa United Pentecostal Church. Ang lahat ng dito may license ay pastors, evangelists, at saka teacher. Sa prophet, mga kapatid, wala tayong. But we believe on the ministry of the prophet. That once the Lord will reveal something to that man, on that moment, he will be a prophet telling us something that is going to happen in the future. Patuloy po natin. At nagtindig ang isa sa kanila na nagngangalang Agabo at ipinaalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakagutom ng malaki sa buong sanlibutan na nangyari ng mga kaarawan ni Claudio. Alright. Doon sa Antioch, ay may isang propeta doon na ang pangalan ay si Agabus. Ang sabi dito, and there stood up one of them. Kasi ang sabi dito, in those days, Jerusalem, and mga propeta na Jerusalem, tumayo yung isa, si Agabus. At ang sabi niya, signified by the Spirit that there should be great dearth throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar, na magkaroon po ng ano bang dearth yan? Gutom. Magkaroon ng gutom. So, there was a prophecy. At si Agabus ay gumawa ng prophecy na magkaroon ng gutom sa buong sanlibutan. At ito'y nangyayari talaga sa panahon ni Claudius Caesar. So, ayun mga kapatid, nagkaroon ng prophecy si Agabus. God gave him a message. Kagaya na sa atin, bago nangyari itong coronavirus natin, bagong pandemic ito mga kapatid, 20 years ago or many years ago, may mga prophecy na magkaroon ng pandemic ng buong sanlibutan. At parang sa prophecy niyan, sinasabi nga, year 2020, sinasabi magkaroon ng pandemic sa buong sanlibutan at ang pinakamatindi daw na tatamaan ay ang New York. Akala natin China ang matatamaan ng grabe. Pero sa prophecy noon ay New York. At ngayon nga ang Amerika, New York, Amerika ay sila po ang nagkaroon ng malaking number ng mga tao nagkaroon ng mga coronavirus. 500,000 na nga ang kanilang mga confirmed cases doon sa lugar ng Amerika. Kagaya dito sa United Pentecostal Church. Noong 1989, isang speaker na Nathaniel P. The year 1989 or something, 1980s, nagkaroon siya ng prophecy. Ang sinabi niya doon mga kapatid, after the movement of the Spirit of God, He speak in tongues and then He gave a prophecy. According to him, I saw a ball of fire. And that ball of fire is dito po niya nakita sa Pilipinas. At ang ball of fire, ang bulang apoy na yan ay sumabog. At nang sumabog ito mga kapatid, kumalat sa buong mundo ang apoy na yan na nanggaling sa Pilipinas. At nagkaroon siya ng prophecy, ang sabi niya, time will come, the Lord will use Filipinos to reach out the world. Gagamitin ng Diyos kayong mga Pilipino upang kayo'y ipapadala ng Diyos sa iba't ibang dako ng mundo. And that was 1989 or 1990, mga kapatid. Matagal na yun. It was a prophecy. At ngayon, 2020, from that time hanggang ngayon mga kapatid, though hindi natin masabi na fulfill na, pero nakikita namin mga kapatid na unti-unti pong nagaganap ang prophecy ni Nathaniel Pio yung year 1989. Bakit to? Kasi ang mga Pilipino ay kumalat na tayo sa buong mundo.
Sabi ng mga comment ng mga Americans, missionary, there is no nation in the world where there is no Filipinos. And they even give a comment, whenever there is a Filipino, there is revival. Praise God. Yun nga mga kapatid. Sila na mismo ang nagpatutuo na ang Pilipino ngayon ay kumalat na sa buong mundo, anywhere in the world. Praise God. At pag may Pilipino, mga kapatid, mayroong gawain talagang magaganap. Kaya ibalita ko sa inyo, this coming 2021 ay magkaroon ng Philippine Summit Conference sa St. Louis, Missouri. St. Louis, Missouri, ngayong 2021, month of April. So April 2021, mga kapatid, magkaroon ng Philippine Summit doon sa ating International Headquarter Church sa Missouri. At sa meeting na yan ay pag-usapan na magkaroon na ng sariling foreign missions ang UPC Philippines. Magpadala din tayo ng missionary under sa global missions. Tinatawag natin yung mga global regional missionaries. Halimbawa, yung si Pastor O.J. Secretario ay missionary siya, a regional missionary na nailagay natin doon sa Jordan. At ngayon, change location siya, papuntang Saipan. Hindi siya ilalim ng UPC, Philippines Foreign Mission. Ilalim siya sa UPCI, United Pentecostal Church International, ilalim sa programa ng Regional Missionary. Pero itong sa ating mga kapatid, maliban na magpadala tayo missionaries na ilalim sa Regional Missionaries, magpadala din tayo ng missionary na ilalim talaga ng Foreign Missions Philippines. Diba? Maganda yan? Oh. Ang mangyayari po dito mga kapatid, mayroon ng mga Pilipinos halos sa lahat ng sulok ng daigdig. Ang nangyayari dito, pag magkaroon sila ng gawain doon, i-recognize natin kaagad. So, in that moment, pag magkaroon ng tayo ng go signal, ma-recognize na ang lahat ng Pilipinos natin na nagbukas ng gawain everywhere in the world, then magkaroon na yata ng katuparan ang sinasabing prophecy ni Nathaniel Pure that there was a ball of fire na pumutok sa Pilipinas at ito'y sumabog, kumalat ang apoy sa buong daigdig. Kaya don't ever say that we don't believe in prophets. We believe in prophets. Kaso lang, we don't issue a special recognition, a license that this man is a prophet. Kaya nung unang panahon, may propita talaga, si Agabus. Ang sabi niya, magkaroon ng gutom at nangyayari ito sa panahon ni Claudius Caesar. Then verse 29. At ang mga alagad, ayon sa kaya ng bawat isa, ay nanagpa siyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nanganganahan sa Hodea. Okay, nagkaroon na ng gutom. Buong daigdig, gutom nito mga kapatid. Kaya ang mga apostoles, ang mga disciples, with their ability, according to their ability, nagpadala sila ng relief, nagpadala sila ng tulong sa lahat ng mga kapatiran na nakatira doon sa Judea, o kaya doon sa Samaria, o kaya doon sa Jerusalem. So there was distribution of goods o pagkain sa lahat ng mga kapatiran natin sa Judea dahil sa prophecy ni Agabus na magkaroon talaga ng gutom. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, pag ang iglesia ay masigasig na naglilingkod sa Diyos, God will always give us a message na hindi na tayo masurprise kapag dumating ito. Ba't nangyari ito sa buhay natin? God will send His prophet. Praise God. Your pastor sometimes might be a prophet. He will give a prophecy na kaya pag ang iglesia ay tune up palagi sa Diyos, God will give us a message, mga kapatid. Kagaya itong pandemic na to,
Bago ito nangyayari mga kapatid, nagkaroon na po ng prophecy matagal na panahon na on the year 2020 magkaroon ng global problem. At yung prophecy naman ni Nathaniel Pio sa United Pentecostal Church Philippines na tayo po ay isang malaking bula ng kalayo na sumabog at ang apoy ay kumakalat sa buong mundo. Ngayon, unti-unti na po itong magaganap. Ipag-pray lang natin, 2021, magkaroon na ito ng fulfillment mga kapatid. And I believe, on the year 2022, we will be sending out Filipino missionaries to every corner of the world. At kung may mga kapatiran na tayo dyan, sa ibang dako ng daigdig, na nagsimula na kayo ng gawain mga kapatid, maghintay lang kayo ng panahon. On the year 2022, your work will be recognized and you will be recognized as one of the Filipino missionaries under the United Pentecostal Church Philippines. Kaya patuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat alam po natin na walang mangyayari sa unahan na hindi ipaalam sa atin ng Diyos. Magpadala siya ng propeta upang tayo po ay bigyang direksyon at bigyang babala sa mga bagay na mangyayari sa mundo. Verse 30. Na siya na nilang ginawa na pinadala nila sa mga matanda sa pamamagitan ng kamay ni Bernabe at ni Saulo. Ayun, mga kapatid. Yung mga abuloy nila, yung mga tulong nila ay pinadala nila kay Barnabas at kay Saulo. Tingnan nyo. Magkasama na si Bernabe at saka si Saulo. Praise God. Noong una, kinuha ni Bernabe si Saulo, in-introduce sa mga apostolis. Mga nakalabay ang napakaraming taon. Nawala ulit si Saulo. Pinuntahan ni Bernabe si Saulo doon sa Tarso at si Saulo at kanyang nasumpungan si Saulo, mga kapatid. Sa katapusan, dito po tayo sa Book of Galatians, chapter 1, 17 to 24. Ano talaga nangyayari kay Pablo? May inawan ko man sa Jerusalem sila mga apostol na nangauna sa akin, kundi sa Arabia ako naparoon at muling nagbalik ako sa Damasco. Alright. Na verse 18, nang makaraan nga ang 3 taon, ay umahon ako sa Jerusalem upang dalawin si Cephas na natira akong kasama niyang 15 araw. Alright. Also makita po natin mga kapatid, verse 17, pumunta siya sa Jerusalem at pumunta din siya sa mga apostoles. At pumunta din siya sa Arabia. At panggaling ng Arabia, siya ang Damascus. Ilang taon kaya siya doon sa Arabia? 8 After 3 years, ay pumunta siya sa Jerusalem. Nakabalik na siya ng Damascus, galing na siya ng Arabia. Pumunta siya ng Damascus. Palagay ko mga kapatid, after Arabia, pumunta siya, bumalik siya ng Damascus. Then, umakyat siya, pumunta naman siya sa Jerusalem at nakita niya si Pedro. At nung nakita sila ni Pedro, ay nagsama siya kay Pedro sa loob ng 15 days. Ipagpatuloy natin dahil dito po tayo magtatapos mga kapatid. Verse 19. Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban na kay Santiago, na kapatid ng Panginoon. Alright, so nakita niya si Pedro lang at si Santiago. Verse 20. Tungkol nga sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo, narito sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Tuloy. Pagkatapos ay naparoon ako sa mga lupain ng Syria at Cilicia. Okay. So, ang sabi niya mga kapatid, hindi ako nagsisinungaling. Itong sinasabi ko sa inyo, totoo ito. Ang sabi niya sa verse 21, afterwards, I came to the regions of Syria and Cilicia. 22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. 23. Kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yaong umuusig sa atin ng una. Ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. Yes, pumunta siyang Cilicia at Syria, mga kapatid. At tumuloy din siya sa Judea. Nang siya dumating doon, ang mga tao ay nagsasabi, ito yung dating nag-persecute sa atin. Ngayon, nanaral na
siya sa pananampalataya na gusto niyang sirain noong una. And the Bible said, they glorified God in me. So ang mga kapatiran sa Judea, iba mga kapatid, nagpasalamat sila sa Diyos dahil si Pablo ay isang persecutor. Nangaral na sa pananampalataya na inuusig niya noong unang panahon. Then katapusan ko mga kapatid, Galatians 2:1 and 2. Nang makaraan nga ang 14 na taon ay umahon ako muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe at isinama ko rin naman si Tito. So ilang taon si Pablo na nawala sa Jerusalem? 14 years. At sinasabi niya dito mga kapatid, I went up again to Jerusalem with Barnabas. Ibig sabihin mga kapatid, dinala ulit ni Barnabas for the third time. Praise God. Kaya tayong mga pastor, huwag nating husgahan kaagad yung mga pastor na nanghihina, na biglang nawala sa ministry, sabihin natin kaagad, walang kwintang tao yun. Huwag kang magsabi ng ganyan. Si Pablo, 14 years, na nawala sa Jerusalem, napuntang Saudi Arabia mga kapatid, napuntang Cilicia, napuntang Syria, saan na lang yung nagpuntahan niya? Salamat na lang ng Barnabas. Nang sinabi ng Biblia, pumuntang Tarsus sa Damascus yun, at hinahanap niya Saulo. Praise God. Salamat sa mga tao na may kabigatan, sa mga taong palagay ka nanghihina. Taga siya ni Berta 14 years, 1/4, 14 katuig siya nawala sa Jerusalem. Ang tagal yan, 14 years. Sino pa bang magsabi na magagamit pa ito ng Diyos? Sa tagal ng panahon. Praise God. Sa tagal na hindi nagpakita, sa tagal ng panahon na hindi nakita sa gawain mga kapatid. But thank God for this man called Bernabe. Pumunta siyang Damascus at hinahanap si Pablo doon sa Tarsus. Until he find Saulo. Hanggang nasumpungan niya si Saulo. Kaya, anong sabi ni Saulo dito? Sinama ni Bernabe papuntang Jerusalem. Ang sabi niya diyan mga kapatid, I went up again to Jerusalem with Barnabas. Pang 2 times na ito na sinabi ni Barnabas para dalahin sa Jerusalem. At sinasama na ngayon si Tito. Then verse 2. At ako'y umahon harapan nila nangarap sa gitna ng mga hintil. Data po may dangal ay sa ilihim, baka sa anumang paraan ako'y tatakbo o tumakbo ng walang kabuluhan. Ang sabi niya, I went up by revelation. Kaya nga, hindi niya nakita ang ating Panginoon, nang ating Panginoon ay nagkatawang tao pa. Nakita lang niya si Jesus after resurrection. So nagkaroon siya ng revelation ng Panginoon na mayroong mensaheng binibigay ang Diyos sa kanya. Ang sabi ni Jesus Christ, He is a chosen vessel unto me. Siya ay isang chosen vessel, isang sisidlan, hinihira na sisidlan. At ang ministry ni Paul ay para sa mga hintil. Apostolis po siya para sa mga hintil. Praise God. Kaya nakikita natin mga kapatid, Paul was a great preacher, but you'll never know ano pala ang nangyari sa buhay niya, mga kapatid. 14 years, nawala siya sa Jerusalem. Nandoon siya sa deserto, sa Arabia, mga kapatid. Saan-saan lugar siya pumupunta. May taong naghahanap sa kanya ng pangalan at dinala siya sa Jerusalem. Kaya sa ating mga kaibigan, mga pastors, sometimes our encouragement nanggagaling sa katulad nating mga minsan ang encouragement
kagaya ni Bernabe na tinatawag na son of consolation. Hindi siya kagaya ni Paul, na si Paul matindi ang paggamit sa ganya. Pero Paul will never be a preacher without Bernabe. Kasi si Bernabe ang may kabigatan na aakayin siya sa ministry nang siya ay nawala. Nang siya ay nakita mga kapatid, sinamahan ulit siya ni Bernabe pabalik doon sa Jerusalem. Kaya sa gabing ito, nais kong sasabihin sa ating mga pastors, praise God, every discouragement mga kapatid, o kaya mayroong mga tao na discourage, be a Bernabe, be a son of consolation. Go to them, minister to them, and encourage them in the Lord, mga kapatid. Kahit ikaw, hindi ka opisyal, kahit ikaw isa'y membro ng church, mga kapatid. As long as you have the Spirit, just like Bernabe, you are always a great blessing to the body of Jesus Christ. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, sa mensahe po ng Diyos, mga kapatid, at sasabihin ko sa inyo, a man just like Bernabe, he is not gifted in almost all of but in encouraging a weary preacher, a weary apostle, mga kapatid, sa manangihinang mga likod ng Diyos, andyan si Bernabe, mga kapatid. Sa susunod ay pagpatuloy natin ang ating gawa, ang ating pag-usap sa Acts chapter 10. Sundan po natin ito, mga kapatid, sapagkat sa Acts chapter 10 ay mayroon ding magandang mensahe ang Diyos sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat at ang Diyos ay patuloy magpapala sa inyo. Be a blessing just like Bernabe.